nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwan mag-isa. Sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin
ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kaniyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila, at tunay na dakila, at tunay na dakila. Mabiyayang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa sa gabing ito ay patuloy nating mararanasan yung biyaya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Sa gabing ito, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po, yung nasa pangatlo na po tayong Beatitudes o Blessed, Mapalad sa Book of Revelation. At basahin po natin sa Revelation 16 verse 15. Ang sabi po sa Revelation 16 verse 15, Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Sa Tagalog po, makinig kayo. Ako'y darating gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito nagpapasalamat po kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo. Patuloy kaming humihingi ng karunungan para sa lingkod mo, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng karunungan, ng kalakasan, ng kakayanan, at Father God, ang patuloy na manguna sa bawat lalabas sa kanyang labi, Panginoon, upang maipangaral ang salita mo ng ayon, Panginoon, sa kalooban mo at nais mong marinig namin, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid namin na walang sawang tumututok, nanonood, naghihintay, nag-aabang, Panginoon, nauuhaw na ang salita mo gabi-gabi ay mapakinggan. Lord, hindi ko po sila kilala, pero kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming ginagawa at ikaw ang magre-reward sa mga anak mo na araw-araw, Panginoon, hindi nagsasawang makinig ng salita mo. Araw-araw, Panginoon, nagmamahal sa mga salita mo. Araw-araw, Panginoon, Lord God, ginagawa ang lahat ng paraan para, Panginoon, hindi siya papayag na sa isang araw o sa isang gabi, Panginoon, na kami bago matulog, ang salita mo, Panginoon, ay aming mapakinggan. Maraming salamat po sa pagkatunay nga, kinalulugdan mo ang mga taong laging sabik na mapakinggan ang mga nais mong sabihin sa amin, Panginoon. Dahil pag nakikinig kami ng salita mo, nakikinig kami sa nais sabihin ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa gabing ito, sa laging katiyakan na ikaw ang Diyos na sasama sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Marami pong salamat. At sa gabing ito, patuloy ko pong dalangin na patuloy tayong samahan ng Panginoon. At nakakatuwa po, no, kapag lagi po tayong sabik na ang salita ng Diyos ay mapakinggan. Meron pong nagkwento sa akin na isang araw, sabi niya sa akin, alam mo, Pastoro, wala namang bed of promises kasi hindi ko alam kung Saturday or Sunday yon. Na sabi niya na, hindi raw siya makatulog. Kahit daw anong gawin niya, hindi raw siya makatulog. Siyempre, pagod siya maghapo kasi nagbantay siya sa tindahan kasi may tindahan po sila. Kung parang pag-uwi sa bahay, siyempre, pagod, makakatulog. Pero hindi siya makatulog. Hinahanap daw niya yung bed of promises. Kaya sabi niya, kaya ginawa daw niya, nakinig daw siya ng mga previous na na recording of previous na live streaming po ng Bed of Promises. At after niya po makinig ng isang previous na live stream ng Bed of Promises, nakatulog po siya. Kaya nagtatawanan po kami nung nagkukwento po siya sa akin. Kaya sabi ko, di ba, kumbaga parang na-use na yung espiritu mo, na-use na maski physical mong katawan, yung soul mo at ang espiritu mo,
parang na-use na gabi-gabi kumakain ng salita ng Diyos. Abay, masarap pong ano yan. Masarap, ano ba sinabi ito? Masarap daw na ano yun, yung kumbaga parang, ano yun, yung sinasabi kapag yung isang bagay, paglilibang, di ba? Mayroon bang isang bagay na kasanayan mo na, hinahanap na talaga, totoo yun eh. Kaya talaga dapat sinasanay mo ang ang katawan mo, ang kaluluwa mo, ang espiritu mo na nakikinig lagi ng salita ng Diyos. Minsan mong hindi gawin, minsan mo hahanapin talaga. Kasi na-use na siya dun eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon na pray without ceasing. Lagi kang manalangin. Sa una, mahirap yan. May struggle yan. Sa una, parang mahirap gawin. Pero in a long run, magiging use na yung katawan mo, use na yung soul mo, use na yung espiritu mo, magiging lifestyle na siya. Kasi lagi mo na siyang ginagawa. Amen? So, salamat kay Lord kasi hindi lamang natin kinasasabikan ang mga material na bagay, ang mga pagkain, ang mga bagay na ginagawa natin. Aba, natutuwa si Lord kapag kinasasabikan na rin natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po. So, ating pong pag-aralan ang pangatlong blessed of beatitude sa Book of Revelation. Ang una pong mapalad ay nasa Pahayag chapter 1 verse 3 na ang sabi, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Ang pangalawang mapalad ay sa Pahayag chapter 14 verse 13. Sabi doon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal. Okay, at ngayon, yung pangatlong mapalad, makinig kayo, ako'y darating na gaya na magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. O di ba? Ito naman daw po. So ang unang mensahe, ang unang pong nais ipakita sa atin dito o ipaalam ni Lord na ang mensahe ay una, listen. So unang-una sabi ng Diyos, makinig kayo. So tandaan natin kapag ito ay sinabi, in-stress na makinig kayo, importante. Parang si Pastora Janet lang, tumingin kayo sa akin. Yan po yung common words na naririnig sa akin kapag ako daw ay nagpipreach, tumingin kayo sa akin. O di ba? Bakit? Kasi meron akong gustong i-stress na word o may gusto akong i-stress sa inyo na salita na gusto ko, nakatutok kayo, nakatingin kayo sa akin para alam ko na matatanggap, maririnig nyo ang nais kong sabihin. Dito sa Bible, meron din, ang sabi niya, makinig kayo, listen, sabi doon. Ako'y darating na gaya ng magnanakaw. So ito po, unang sinabi ng Panginoon, makinig ka. Ako ay darating na gaya ng isang magnanakaw. Alam natin, ang magnanakaw pag dumating, hindi mo inaasahan. Ang magnanakaw pag dumating, yung mga tao sa bahay o mga taong nakatira sa isang bahay ay nakalingat, busy, may ginagawa, abalang-abala, kaysa dumarating ang magnanakaw. Usually nga yan, ginagawa ng magnanakaw pag gabi, pag tayo'y nagpapahinga, wala na tayong ginagawa, natutulog na tayo, di ba? Karaniwan dyan pumapasok ang magnanakaw. Malakas lang ang loob ng magnanakaw pumunta sa ating mga bahay at pumasok kapag umaga. Ginagawa yan pag alam nila walang tao sa bahay. Alam nila kapag ang tao sa bahay nasa probinsya, nasa bakasyon, or minamanmanan kasi muna nila yan bago nila puntahan. Kumbaga binabantayan. Alam nila kung kailan ka wala, alam nila kung kailan matao, alam nila kung kailan kayo may lakad, kaya nga dapat hindi daw pinapaalam. So yung sabi ng Panginoon, makinig ka, darating ako na gaya ng isang magnanakaw. So gustong sabihin dito ng Panginoon na pag siya'y bumalik para tayo ay kunin, pangako niya po yan, ang sabi po ng Panginoon, darating siya na parang magnanakaw. Anong ibig sabihin? Hindi mo alam, hindi ka aware, pwedeng nagpapahinga ka, pwedeng natutulog ka, pwedeng abalang-abala ka, pwedeng ikaw ay wala ang attention mo na may papasok, wala sa isip hinahinagap ng isip mo na may darating para kayo ay nakawan. So yaan yung okupado yung isip mo, okupado yung damdamin mo, okupado ang lahat ng pagkatao mo, tsaka dumarating ang magnanakaw kasi usually yan kapag tayo'y nagpapahinga o tayo ay natutulog na. Okay po? So sabi doon, listen, I am coming
coming like a thief. Sabi doon, blessed is who stays awake and guards his clothes. Kaya sabi niya, listen, makinig kayo, darating akong parang katulad ng magnanakaw. Kaya mapalad ang nananatiling gising. Bakit? Dahil pag ang magnanakaw dumating ng gabi at ikaw ay hindi pa natutulog at ikaw ay gising, sigurado kung mararamdaman mo ang kanyang pagpasok. Sigurado kung mararamdaman mo ang pagdating ng magnanakaw kung ikaw ay gising. Kaya sabi niya, mapalad ang nananatiling gising. Bakit? Kasi darating ako na parang magnanakaw, katulad ng magnanakaw. Gusto ng Diyos, gising tayo lagi, nagbabantay. Diba? Lagi tayong awake, kumbaga parang tayo ay nag-e-expect na may darating. Yun po, pag-aralan po natin, ito ay tinulad sa isang parable, the parable of the 10 virgins. Paano ba sinasabi ng Panginoon na nasabi niya, blessed is he who stays awake, manatili kayong gising. Sabi doon, mapalad ang nananatiling gising. Ito yung tulad. Tingnan natin sa Matthew 25, 1 to 12, ito ay katulad ng parable of the 10 virgins. Basahin po natin, Matthew 25, 1 to 12. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. O yan, kaya itong ay ating pong, yung isa sa mga pangatlo sa mga beatitudes sa Book of Revelation, mapalad ang nananatiling gising. At hindi, sabi doon, at hindi naghubad ng kanyang kausuotan kasi laging ready. Di po, ibig sabihin nito, ready lagi. Bakit? Laging gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Di po ba? Kaya sabi po doon, bakit? Kasi darating ako na gaya ng magnanakaw. So sa parable of the 10 virgins, ito yung sinasabi yung readiness. Bakit? Sabi doon, may lalaking ikakasal, ipaparaphrase ko. May 10 virgins, 10 dalaga na mag-aantay dun sa lalaking ikakasal. Ang sabi po ng Biblia, yung 5 ay nagdala na, 10 sila, may dala silang ilawan. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5, may dala, sabi doon, ang 5 hangal ay may dalang ilawan, ngunit wala silang dalang, hindi nagbaon ng langis. Yung 5 matalino, may dala ding ilawan, pero sila ay nagbaon ng langis. Yan yung gusto ipakita sa atin. Bakit? Bakit hangal? Hindi nagbaon ng langis. Kasi hihintayin ang lalaking ikakasal. At alam natin, minsan nababalam ang pagdating ng lalaking ikakasal. Parang nung kinasal po ako, naalala ko kay Pastor Jack. Ang akasal po namin alas 2. Dahil umulan, alam niyo naman po sa CAA, dun sa akin lugar na nung ako'y dalaga pa nakatira, dun po'y konting ulan ay bumabaha po agad. Dahil siguro barado yung mga kanal. Konting ulan, bumaha. Hindi ngayon ako makalusong kasi mababasa yung aking gown. Gumawa ng tulay yung kuya kong panganay, si Kuya Joey, para ako makapunta sa sasakyan. Alas 2 ang kasal ko, nabalam ako at dumating po ako alas 5. Kinakantsawa na si Pastor Jack, baka daw umatras na daw ako. So yun minsan, hindi natin inaasahan na darating sa takdang oras dahil may mga unavoidable circumstances. Pero sabi dun sa 10 dalaga, lahat may dalang ilaw. Yung 5 na hangal, nagdala ng ilaw pero hindi nagdala ng extra na langis. Wala silang baon na langis. Yung matalino, nagdala ng ilaw, pero nagdala ng baong langis. Bakit? Dahil iniisip nila matalino, may maaaring mabalam ang pagdating ng lalaking ikakasal. Ito nangyari. Subalit, sabi doon, at sila nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ayun nga ang nangyari. Hindi inaasahan, nabalam, o kumbaga parang another word ng nabalam, hindi dumating sa takdang oras yung lalaking ikakasal. Lahat sila ay inantok at nakatulog.
O, yan yung sinasabi. Kaya mapalad ang nananatiling gising. Pero sabi doon, nakatulog man ang 10 dalaga na naghihintay sa babaeng ikakasal, pero merong matalino. Nakatulog man, pero may baong langis. Ekstrang langis. Eto nangyari. Ngunit, nang hating gabi na may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo, agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito, sagot ng matatalino. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. So, eto ang senaryo. May sumigaw! Nandiyan na ang lalaking ikakasal! Dali-daling bumangon yung 10 dalagang nakatulog kahihintay. Pero paggising nila, yung 5 hangal na walang baong langis, aandap-andap yung kanilang ilawan. Samantalang yung 5 hangal na may baong langis, anong sabi? Dinagdagan nila ng langis yung kanilang ilawan, kaya ito ay muling nag-ilaw ng malakas. Sabi ng mga hangal na naubusan ng langis, pahingi naman ang langis nyo, aandap-andap na yung langis namin. Ang sagot ng matatalino, hindi ito magkakasya sa atin. Buti pa, pumunta kayo sa bilihan at bumili muna kayo, tsaka kayo bumalik para kayo ay may ilaw. May ilaw. Sabing ganon. Ang ginawa nitong 5 hangal na hindi nagbaon ng langis, umalis at bumili ng langis na kailangan nila dahil aandap-andap na yung ilaw nila. Eto na, dumating na ang lalaking ikakasal. Sinalubong ng 5 matalino na may dalang ilawan at may baong ekstrang langis. At sila ay kung sabi doon kaya't lumakad ang 5 angal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok. Isinama ng lalaking ikakasal yung 5 dalaga na may hawak na ilaw at ipinasok sa loob dun sa lugar. At ang sabi ng Biblia, ipininid na po ang pintuan. Okay. So yan yung sinasabing mapalad ang nananatiling gising. Bakit? Dahil darating, sabi niya, malapit na akong dumating. Ako'y darating na parang magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan. Pero ang maging matalino ka, anong sabi doon? May dala kang ilawan. Ilaw tayo ng sanlibutan. Pero dapat may extra tayong langis na habang wala ang lalaking ikakasal, may extra kang langis na baon para yung ilaw mo wag aandap-andap. Parang sa Panginoon, darating ako parang magnanakaw. Kaya ilaw mo kailangan laging maliwanag, hindi yan aandap-andap. Magdala ka ng ekstrang langis para kung dumating ang time, mabalam ang pagbabalik ng Diyos, may ekstrang langis kang gagamitin para yung ilaw mo'y wag mamatay at mapatuloy na magliwanag. Anong gusto ipakita rito sa atin ng Panginoon? Kailangan natin ng ekstrang langis. Kailangan natin ng ekstrang anointing ng Holy Spirit. Kailangan natin ng ekstrang lakas na galing sa Diyos. Kailangan natin ng ekstrang pananampalataya. Kailangan magbaon tayo ng langis para ang ilaw natin wag aandap-andap kung sakaling mabalam ang pagbabalik ng Diyos na darating na parang magnanakaw. Walang nakakaalam. Kaya kapatid, habaan ng pasensya. Kaya kapatid, magtiyaga. Kaya kapatid, anong sabi sa ating kagabi? Ano yun? Ulitin natin. Ano sabi doon? Sabi doon naglilingkod sa Panginoon, di ba? Tayo daw po ay magtiyaga. Tayo daw po, ano sabi doon? Kailangan daw po tayo maging matatag, di ba? Bakit? Kasi kailangan natin yan. Kung ang panalangin mo, ganito lang, dagdagan mo ang lalong paglalim ng relasyon mo sa Diyos. Dapat yung pakikinig ng salita mo. Kung dati, 1 beses ka lang nakikinig, ngayon, dagdagan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng ekstrang langis.
Kailangan natin ng ekstrang lakas na galing sa Diyos. Ekstrang yung kumbaga parang yung power na galing kay Lord. Yung ekstrang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Bakit kailangan natin ng ekstrang pananampalataya? The more, yung faith mo, increase mo. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, increase mo. Yung pananalangin mo, increase mo. Magbaon ka ng langis. Kasi baka mabalam ang pagdating ng Diyos na parang magnanakaw. Madatnang kanya na ang ilaw mo hindi mamatay. Baka pag dumating ang Diyos, madatnang kanyang iaandap-andap. Baka madatnang ka ng Diyos, wala ka ng kumbaga parang lugong-lugo ka na, suko ka na, ayaw mo nang magpatuloy, wala ka ng panahong makinig ng salita ng Diyos, wala ka ng panahong manalangin, wala na yung ilaw mo, manamamatay na. Kaya nga sabi pa di ba, palakasin, pasiglahin mo, sabi dun sa church na isa, di ba, pasiglahin mo yung mga nananatili, di ba? Pasiglahin mo daw yung mga bagay na nanghihina sa'yo. Di ba kailangan ngayon may extra tayo? Kaya sabi po doon, isinara ng lalaking ikakasalang pinto ang 5 matalino na may extra na datnan niyang ang ilaw ay nagliliyab pa dahil sa ekstrang langis, pumasok na kasama niya. Pero ang 5 hindi nagdala ng ekstrang langis, bumibili. Pagbalik nila, tingnan natin nangyari. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Kaya pagbalik nila, sarado na yung pinto. Kaya sabi nila, Panginoon, papasukin niyo po kami. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kaya kailangan ang lahat ay magbantay sapagkat walang nakakaalam ng oras ni ng panahon kung kailan ako darating. Kaya nga katulad ng magnanakaw. Kaya kailangan bantayan natin. Kaya sabi, bantayan natin ang sarili natin. Bantayan natin, baka mali na yung motibo natin. Bantayan natin yung sarili natin, baka mali na yung ating paraan ng paglilingkod. Bantayan natin yung sarili natin, baka hindi na ang Diyos ang natataas sa buhay natin. Bantayan na natin yung sarili natin, baka hindi na yung glory kay Lord. Baka sa grupo na, baka sa pastor na, baka sa kanino man. Glory to me na, baka sarili na ang natataas. Magbantay tayo. Baka datnan tayo na walang nakakaalam ng oras para daw magnanakaw at mag-extra langis tayo. Bakit baka mabalam ang pagbabalik ng Diyos? Diba? Lalo na ngayon, nasa bahay lang tayo. Gamitin mo lahat ng opportunity. Makinig ng salita ng Diyos. Magbaon ka. Hindi masama. Hindi ka lalagpas sa langit. Mas maganda na laging makinig ng salita ng Diyos kapag ikaw walang ginagawa. Nasa bahay naman tayo. Naka-lockdown naman tayo. Kung walang ginagawa, hindi naman importante ang paglabas mo. Abay kaysa habang nakahiga ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Maraming mga previous preaching. Ang previous preaching, kahit pa ulit-ulit mong pakinggan ang salita ng Diyos, hindi napapanis yan. Hindi yan nagbabago. Laging merong new, fresh revelation ng Diyos sa atin. Lagi nating tatandaan niya. Kaya sabi po doon, Behold, I come like a thief. Makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising. At doon muna tayo sa nananatiling gising. Di ba sabi doon? Dapat laging gising. Yung ilaw natin, sabi ng Biblia, tayo daw ang ilaw ng sanlibutan. Baka dumating ang Panginoon, yung ilaw natin hindi na aandap-andap na. Kumusta, nagiging patotoo pa ba tayo? Kumusta, nag-iilaw pa ba tayo sa mga taong nasa kadiliman? Kumusta, nag-iilaw pa ba tayo sa mga taong wala pang kaligtasan? Kumusta na ang ilaw mo? Kumusta na ang patotoo mo? Kumusta na ang pagiging Kristiyano mo? Kumusta na ang pagiging anak mo ng Diyos? Kumusta na relasyon mo sa Panginoon? Magbantay tayo. Kapatid, bakit darating siya na parang magnanakaw at hindi natin alam, walang nakakaalam ng oras kung kailan. Kaya maging matalino ka. Extra langis. Magbaon ka ng extra langis. Paano yun? Kung ang panalangin mo dati, ganito lang, dagdagan mo. Kung ang pakikinig mo ng salita ng Diyos, ganito lang, dagdagan mo. Mag-extra langis ka, baka mamaya mabalam ang pagdating ng Diyos para tayo ay kuhain. Maging matalino. Ang pag-i-spend ng time kay Lord, hindi kalabisan. Ang pag-i-spend ng time sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi kalabisan. Nagbabaong ka ng ekstrang langis para kung mabalam ang Diyos sa kanyang pagbabalik, matalino ka. Hindi mamamatay ang ilaw mo. Mananatili kang buhay at nag-iilaw sa sanlibutan.
Amen. So yun po ang una, mapalad ang nananatiling gising. Amen? Bakit po? Kasi paggising, nagbabantay yan. Paggising, aware yan. Kaya nga kanina po medyo ano kami ni Pastor Jack bago tayo nagsimula. Kasi mayroon pong tumunog dun sa labas, sa sala namin. Kaya sabi ko, Pastor Jack, silipin mo kung ano yun. Di ba pag gising ka, aware ka sa mga bagay na nangyayari. May mga tao nga dahil sa sobrang tulog, nananakawan. Sa sobrang tulog, nadudukutan. Sa sobrang tulog, lalo na pag pagod ka, di ba? Maraming bagay kang ginawa sa mundong ito. Paglatag ng katawan mo, sigurado, plakda ka sa sobrang pagod. Ganyan. Pinapagod tayo ng kaaway sa sanlibutan. Pinapagod tayo ng kaaway sa kasalanan. Pinapagod tayo ng kaaway sa pagsuway sa Diyos. Pinapagod tayo ng kaaway sa mga kalayawan sa mundong ito. Sa mga bagay na inaalok ng mundo, pinapagod tayo para pag tayo'y nakatulog, mahimbing ang tulog natin, hindi natin mamamalayang darating ang Panginoon at tayo'y maiiwan. Kaya kapatid, manatili tayong gising. Mapalad ang nananatiling gising. Amen po. Bakit? Darating siyang parang magnanakaw, malalaman mo pag dumating ang Panginoon. Bakit? Kasi attentive ka. Magbantay. Hindi masamang magbantay. Huwag mong bantayan ang kapwa mo. Huwag mong bantayan ang mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag mong bantayan ang nanay mo. Huwag mong bantayan ang tatay mo. Huwag mong bantayan kung binabago na siya ng Diyos. Huwag mong bantayan kung ano ang kanyang pagkatao. Bantayan natin yung sarili natin. Huwag ang ibang tao. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kanya-kanya tayo ng accountability sa Panginoon. Hindi ko kayo maliligtas. Kaya huwag nating bantayan ng ibang tao. Sabi ko nga, di ba, mas maganda, wag nating sabihin pag may nakita, Lord, baguhin mo nga siya. Hindi po yun ang tama. Ang gusto ng Diyos, Lord, baguhin mo ko. Laging baguhin mo ko, wag siya. Kung siya, bahala si Lord sa kanya. Ang Diyos ang magbabago sa kanya. Huwag mo siyang pakialaman. Yan ang kanyang relasyon sa Diyos. Yan ang kanyang accountability kay Lord. Kung hindi siya nagiging patotoo, kung aandap-andap ang ilaw niya, hayaan mo siya. Ikaw, bantayan mo sarili mo. Mag-extra na langis ka. Ikaw ay manatiling gising. Kanya-kanya tayong kaligtasan. Kaya magbantay tayo dahil baka tayo ay maiwan pagdating ng Panginoon. Amen? Hayaan mo may proseso ang Diyos sa Kanya. May proseso ang Diyos sa akin. May proseso ang Diyos sa inyo. Hindi ko yan pinapakialaman. May proseso ang Diyos kay Pastor Jack. May proseso ang Diyos sa mga anak ko. Ang Diyos ang nagbabago, hindi tayo. Ang panalangin natin, Lord, baguhin mo ko kung paano ang Diyos gumagawa ng pagbabago sa ibang tao. Amen? Bantayan natin sarili natin, wag ang iba. Amen? Para nanatili tayong gising. Hindi na natin, baka babantay natin sa iba, makaligtaan natin yung ilaw pala natin, aandap-andap na. Baka kababantay natin sa iba, magitla tayo, wala na pala tayong langis na dala-dala. Amen? Amen. So tuloy po natin. Ang pangalawa, mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Okay, ano kaya ibig sabihin nito? Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Paano ba ako magsasample ito? Para bang kumbaga parang kapag ikaw ay nakabihis at may dumating na bigla, di ba? Kaya minsan, naalala ko nun si Pastor Jack, pag sinabi niya kay Jake, bata pa nun si Jake, elementary ata, or elementary, pag sinabi ni Pastor Jack kay Jake at saka kay Jacqueline na gantong oras tayo aalis. Si Pastor Jack kasi pag sinabi niya gantong oras tayo aalis, nakamotor, sasabay. Papa, sasabay ako. Sabi ni Pastor Jack, sige, basta gantong oras aalis ako, dapat ready ka na. Dumarin, matagal na po yung mga bata-bata, elementary pa itong mga anak ko. Sabi ko, pag sinabi ng papa nyo, nasasabay kayo sa papa nyo, siguraduhin nyo. Dahil si Pastor Jack, pag sinabi niyang ganung oras siya aalis yan. Kaya minsan, iiyak tong mga anak ko sa akin, iniwan ako ni Papa. Sabi ko, sasabay ako. Sinabi ko na sa inyo, kapag sasabay kayo sa Papa nyo, humanda na kayo. Bakit? Pag sinabi niya yung ganung oras, nakahanda ka at hindi, aalis yan. Iiwanan ka niyan kasi sinabihan ka na. Parang ganun po. Diba? Kailangan lagi tayong nakahanda. Kaya sabi niya, mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Kapatid, huwag mong huhubarin yung pagkakristyano mo. Huwag mong huhubarin ang alin. Yung pagiging anak mo ng Diyos, huwag mong aalisin yan sa isip at puso mo. Anak ako ng Diyos. Kristiyano ako. Ang Diyos dapat malugod sa akin. Ang Diyos nakikita lahat ng ginagawa ko. Wala kong pwedeng itago sa Diyos. Huwag mong huhubarin ang iyong damit.
Ano ba yung damit na yon nung tinanggap mo? Si Kristo. Binigyan ka ng Diyos ng cloth of righteousness. Naging matuwid ka sa Diyos dahil kay Kristo. Naging matuwid ka sa Diyos dahil pinatawad na lahat ng kasalanan natin. Naging banal tayo sa harapan ng Diyos. Pero wag mong huhubarin yung righteousness na binigay ng Diyos sa iyo. Wag mong kakalimutan, biyaya kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. May mga tao kasi naaabuso ang biyaya. Nakakalimutan na tayo'y naligtas sa biyaya, naging matuwid dahil sa biyaya ng Diyos, naging banal sa harapan ng Diyos, pero kailangan mong alagaan yun. Kailangan mong bantayan yun. Hindi pwedeng abusuhin, ay ligtas na ako, ay banal na ako, ay si Jesus tagapagligtas ko, tas gagawin mo lahat ng gusto mo. Mapalad ang hindi naghuhubad ng kanyang kasuotan. Bakit wag mong kakalimutan? Ang kaligtasan libre, biyaya ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero tandaan natin, ang kaligtasan nakikita sa bunga. Ang bunga, ang kaligtasan may bunga. Wag mong kakalimutan yun. Naintindihan po natin, malaya daw tayong gawin ang lahat ng bagay, pero wag mong hayaan ang kalayaan mo ang maging dahilan para ang kaligtasan mo ay mawala sa iyo. Naintindihan po natin, meron tayo kailangang kumbaga parang ang sabi doon, mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. Di ba? Sinabi dito, di ba, mapalad ang hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Bakit? Hindi siya lalakad ng hubad. Bakit? Pag hinubad mo kasuotan mo, pag lumakad ka, hubad ka, at ikaw ay di mapapahiya sa madla. Spiritually speaking, kapag ikaw ay naghubad ng yung pagkakristano, hinubad mo yung pagiging anak mo ng Diyos, lalakad kang hubad sa mundong ito, at ikaw ay lalakad at mapapahiya ka sa madla. Bakit ka mapapahiya sa madla? Bakit ka lalakad ng hubad? Hinubad mo pagkakristano mo, maririnig mo ang salitang, Kristiyano pa naman yan. Maririnig mo ang salitang, akala ko ba nagbabasa yan ng Biblia? Akala ko ba malapit yan sa Diyos? Bakit? Huwag mong kakalimutan, mayroon tayong cloth of righteousness. At yun ay binigay sa atin ng Diyos. Idinamit sa atin nung si Kristo tinanggap natin sa krus ng Kalbaryo. Pero kung nag-i-struggle, hingi ng lakas kay Lord. May struggle talaga. Pero huwag mong huhubarin. May struggle talaga. Aba, hindi madaling maging mabait. Ako, alam niyo po, struggle ko? Ang manahimik. Madaldal ako eh. Naalala ko po ng konting patotoo lang, ang papa ko po kasi ay madaldal sa bahay. Natutulog pa lang kami, na po yan. Ang mama ko po ang tahimik. Ayan, sabi niya, gumising na kayo dyan, tanghali na, hindi pa kayo bumabangon, ang dumi ng bahay. Ayaw niya po kasi maraming kalat. Kaya po ako number 1 ko pong kasalanan noon hindi pa ako Kristiyano, sumasagot po kasi ako sa father ko. Madaldal po ako eh. Hindi ko napipigilan ang dila ko. Talagang sumasagot ako sa kanya kaya ilang beses ako nasampal, nabato ng pitchel, nabato ng sigarilyo. Kasi po sumasagot talaga ako. Hindi ko mapigil yung dila ko, madaldal ako eh. Dumating ang time naging Kristiyano ko. Narinig ko sa pastor namin na ang pagsagot sa magulang, ang hindi pagrespeto sa magulang, ay doon, hindi daw kinalulugdan ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang mga magulang, di ba? Honor your father and mother, sabi ng Biblia, di ba? The first commandment with the promise. Unang utos na may kalakip na pangako, pagpapalain kita bilang anak at lalawig ang iyong buhay. Narinig ko yun. Doon ang struggle ko. Laging pinipreach ng pastor. Struggle ko sumagot sa papa ko. Eto na, naglilingkod na ako, mainit na ako kay Lord. Nagising one time, katatapos ko lang maglaba. Ang dami kong nilaban. Siyempre, masipag na kasi meron ng kumbaga parang mainit na kay Lord. Nagising siya. Nung magising siya, nakita niya sang katutak ang hugas ang plato. Kaya nagbunga nga. Eto na, pinipigil ko yung sarili ko. Sabi ko, sige po, hugasan ko na po. Huwag na po kayong maingay, sabi ko. Hinugasan ko, pero habang naghugas ako, dakdak pa rin siya ng dakdak. Ang sabi ko, in Jesus' name, pinipigil ko yung dila ako sumagot. Kasi Lord, ayokong sumagot. Kasi sabi mo, Lord, igalang ko. Ayoko talagang sumagot. Parang gusto ko sabihin, hindi ka ba titigil? Parang gusto kong gano'n. Gano'n kasi ako sumagot sa pare ko. In Jesus' name, rebuke ako ng rebuke. Hawak ko yung dila ko. In Jesus' name, hindi ka sasagot, Janet. Hindi ka sasagot. Hindi ko talaga mapigil. Talaga may struggle. Yun ang weakness ko. Yun ang pagkatao ko. Pumasok ako sa CR.
Sa tindi ng struggle ko, inis na ako dahil ayaw tumigil. The more ako nagre-rebuke, the more! Dahil kasi sabi ko, in Jesus' name, napalakas yung in Jesus' name. In Jesus' name, Satanas, lumayas ka! Sa tindi ng ng pagpipigil ko, napalakas yung sigaw ko. Narinig ng papa ko. Kinatok ako sa CR. Sinong Satanas? Sino tinatawag mong Satanas? Lalong nagalit. Oh, hindi ako sumagot. Lumabas ako ng CR. Nagdadaldal. Akyat ako sa bubong namin. Nandito naman ako, nagre-rebuke na naman ako. Talagang ayoko sumagot kasi gusto ko talaga maano yung patutuo ko. Kumbaga parang kasi sabi nga, na pag-aralan namin, struggle ko, hinaan ko yun. Ako, pigil na naman ako, nandiyan ko sa bubong namin. Sabi ko, in Jesus' name, Satanas, demonyo ka, lumayas. Hindi ko alam yung papa ko, umaakyat sa hagdanan, hinahanap ako. Tapos ako, ganun ako, nakapikit ako, in Jesus' name, demonyo ka. Sabi ko, lumayas ka, pero hinihinaan ko na dahil ayoko marinig niya, dahil mapapagalitan naman. Maya-maya tumahimik. Akala ko hindi na siya pumunta sa... Maya-maya narinig ko, kinutongan ako sa ulo. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap. Bumaba ka nga doon, ang daming gagawin. Ay naku, alam mo, sabi ko, bumaba ako, pero tumutulo yung luha ko. Pag baba ko habang tumutuloy, sabi ko, Lord, ang hirap sumunod sa'yo. Umiiyak ako, Lord, nag-i-struggle ako. Pero in a long run, dumating po yung time, dumilat na lang po ako. Na kaya ko nang mahalin, irespeto at igalang ang tatay na binigay ng Diyos sa akin. Pero sa umpisa, struggle. May struggle talaga, kapatid, para pagtagumpayan. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yung desire mong magbago. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mong lumalaban. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso mong gusto mo siyang bigyan ng kaluguran. Dangan nga lang may kahinaan, dangan nga lang may kapintasan, dangan nga lang may struggle. Pero nakikita ng Diyos, at kapag nakita ng Diyos yung desire ng puso mo na ikaw ay nag-i-struggle para mabigyan siya ng kaluguran. Sabi ng Diyos, pag nakita niya desire ng puso mo, na bigyan siya ng kaluguran, bibigyan kanya ng kalakasan. Isang araw, didilat ka. Yung desire ng puso mo, binigay na ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, nag-i-struggle ka kasi gusto mo malugod siya sa buhay mo. Kesa naman wala kang desire. Bahala. Malaya ako. Magagawa ko, gusto kong gawin. Kapatid, ang totoo, kasi sabi ng Bible, ang laman at espiritu magkalaban. Ang gusto ng laman matulog, magpahinga. Ang gusto ng espiritu, makinig ka ng bed of promises. Manood ka. Ang gusto ng laman matulog, magpahinga, mag-Facebook, maglaro. Gusto ng laman ng katawan mo, kumain. Yan. Pero ang gusto ng espiritu, makinig ng salita ng Diyos, magpuri sa Panginoon, manalangin, magbasa ng Biblia, magkalaban yan. May struggle. Nasa sayo kung paano mo ano ang pipiliin mo. Kaya sabi ni Lord, binibigay ko sa'yo, buhay at kamatayan, mamili ka. Pagpapala o sumpa, mamili ka. Pero sabi ng Bible, dahil ikaw, diba? Dahil sinunod mo ang aking utos na magtiyaga, sabi ng Diyos, iingatan kita sa panahon ng pagsubok. Bakit? Kasi nakita ng Diyos, sinisikap mo na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo nasa proseso pa. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yung desire ng puso mo, huwag mong huhubarin ng the cloth of righteousness. Yung katuwiran, yung kabanalan, yung pagiging matuwid na binigay ng Diyos sa'yo nung tinanggap mo si Kristo. Huwag mong huhubarin. Magpatuloy ka. Bumagsak, bangon. Nagkamali, ituwid. Magsisi, nagkasala, hingi ng tawad kay Lord. Magpakumbaba, humingi ng lakas kay Lord. Nakikita ni Lord yung desire. Bagamat ikaw ay lumalaban, nag-i-struggle. Ang tinitingnan ng Diyos yung desire mo na mabigyan siya ng kaluguran. Yung desire mo na mapagtagumpayan ng kahinaan. Yung desire mo na na isang araw maging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos at mapagtagumpayan mo ang lahat ng iyong kahinaan. Kesa nakikita ng Diyos, wala kang ginagawa. Mas gusto ng Diyos yung umiiyak, nagpapakumbaba. Lord, tulungan mo ko. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Laban. Isang araw didilat ka. Bago ka ng nilalang. Amen? Kaya sabi doon, mapalad
Ang sabi doon, ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. Hindi ka mapapahiya, hindi ka lalakad ng hubad. Bakit? Kasi hindi mo hinubad, bagamat may struggle. Hindi mo hinubad, nagpatuloy ka. Hindi mo hinubad, bagamat ikay nagsusuko ng buhay kay Lord. Isang araw didilat ka. Yung desire ng puso mo, ibibigay na ng Diyos. Kaya nga ang buhay sa mundo, journey, racing, labanan, sabi ng Biblia. Diba? Pero sabi ni Lord, the battle is mine, not yours. Pero bakit tayo lalaban? Gusto ng Diyos makita yung desire ng puso mo. Amen? Kumbaga parang gusto ng Panginoon, akita niya na ikaw ay nagdi-desire, na ikaw ay humahakbang, na ikaw ay mayroon kang ginagawa. Sabi, di ba, may bahagi din, ang hindi mo magagawa ng Diyos. Sabi ng Biblia. At ito po yung parables na katulad sa kanya. So that he will not walk around naked, be ashamed in public. Matthew 22, 1-14. Ito naman po ang parable na parabola o parable para sa kahubaran. Huwag mong huhubarin, mapalad ang nananatiling gising at hindi hinuhubad ang kanyang kasuotan. 14, sabi doon. 22, 1-14. 22, 1-14. Sabi doon, ang talinghaga tungkol sa kasalan. Ito po. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa ay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Ito muna po, ang parables ng tungkol sa ang talinghaga, tungkol sa kasalan. Naganda ang hari ng kasalan, ng piging. Nagpatay ng baka, nagpatay ng pinatabang guya, at lahat ng kanyang inimbita. Sabihin mo, nakahanda na, ready na ang aking piging, ready na ang handaan, tawagin niyo sila, at sabihin niyo yung mga inimbita ko pumunta dito. Pero yung inutusan ng hari, lahat ng inimbita niya, hindi pinansin yung kanyang inutusan. Walang pumunta. At ang iba ang sabi doon, di ba? Ang sabi doon, nagkanya-kanya silang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, ang sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinuksa ang mga mamamatay taong yun at ipinasunog ang kanilang lunsod. Di ba? Anong ginawa nila doon sa, inutusan ng haring, papuntahin sila para inimbitahan sila ng hari. Anong ginawa nila? Yung iba hindi pinansin yung nag-imbita. Tinasabi nila, parang ganito yan tawag na kayo ng mahal na hari. Di ba inimbitahan kayo sa piging? Halina kayo, handaan ang kanyang kala. Hindi pinansin yung pinapunta ng hari. Anong ginawa nila? Yung iba nangalakal, yung iba nagpunta sa trabaho, yung iba nagpunta kung saan-saan. At ang sabi ng Bible, yung iba ang ginawa, binugbog pa nila yung inutusan ng hari para sila ay kunin. Para sila sabihan na kayo'y inanyayahan ng hari, handa na ang piging. Pinugbog pa nila yung sinugo ng hari. Kapatid, lahat ng tao tinatawag ng Diyos sa kanyang kaharian. Inaanyayahan. Una ang mga Hudyo. Ang Hudyo ang unang invited. Ang kaligtasan nakalaan sa Hudyo. Hindi siya pinansin ng Hudyo. Hindi siya pinaniwalaan. Hindi siya, di ba, pinapatay pa nila yung sugo na binigay ng hari. Anong ginawa ng hari? Dahil yung mga inimbita niya, yung priority na invited, hindi pinansin ng hari ang sinugo niya, hindi pinansin, nangalakal, nag-business kung ano nung pinaggagawang lakad, at yung iba, pinatay pa ang kanyang sinugo. Ano yan? Pagpapakita, si Jesus isinugo para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Pinansin ba siya ng Hudyo? Hindi sila pinansin ng sinugo. Anong ginawa ng Hudyo kay Jesus? Pinapatay pa nila si Jesus. Ginawaan ng hindi maganda ang sinugo. Kapatid, yung invited, hindi pumunta. Eto ginawa ng hari. Tingnan natin. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao
at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Kaya nung nga ayaw, naggalit na galit ang hari. Anong ginawa ng hari? Yung mga invited, priority na invited niya, pinasunog niya ang lungsod. Pinapatay niya yung mga pumatay sa mga sinugo niya. At ang sabi ng hari, lumabas kayo sa lansangan. Lahat ng taong masalubong nyo, imbitahin nyo, dalhin nyo sa piging. Handa na ang kasalan. Pero ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Kaya humanap kayo kahit masama, kahit mabuti, kahit sino. Anyayahan yung sumama sa piging. Invited sila. Kapatid, hintil po yun. Tayo po yun. Dahil hindi tinanggap ng Hudyo ang sinugo na si Jesus. Sila ang priority na invited. Hindi nila pinansin. Tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya tayo yung inanyayahan. Kaya sabi ng Biblia, di ba nung una, pinag-aralan natin to. Inutusan ni Jesus ang 12, humayo kayo't mangaral. Saan? Sa mga lipi lang, sa mga Hudyo lang. Huwag kayong pupunta sa bayan ng mga hintil. Sa Hudyo lang kayo sa Hudyo lang pinapupunta ni Jesus ang 12 disciples. Huwag kayong dadako sa lungsod ng mga hintil. Pero nung siya'y namatay sa cross ng Calvary, anong utos ng Diyos? Ipangaral nyo ang salita ng Diyos sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao, sa buong sanlibutan. Kapatid, huwag mong huhubarin ang damit na isinuot ng Diyos sa iyo nung tinanggap mo si Kristo. Bakit yung unang inanyayahan hindi karapat-dapat? Hindi nag-response. Nag-response tayo sa Diyos, pero huwag mong huhubarin ang damit na isinuot ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Nagkaroon ng kaligtasan ang mga hintil, nagkaroon ng puwang sa piging, kalangitan yon, simbolo ng kalangitan yon. Nagkaroon tayo ng puwang sa handaan sa kalangitan dahil si Kristo'y namatay para sa atin. Tinanggap natin si Kristo. Pero wag mong huhubarin ang damit na isinuot ng Diyos sa iyo, ang kaligtasang binigay ng Diyos sa iyo dahil sa kamatayan ni Kristo. Wag mo yung ipagwawalang bahala. Ingatan mo yung damit na yun. Amen. At ituloy natin. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Napansin ng hari, marami ng bisita. Nandun na lahat ng taong inanyayahan. Mabuti, masama, anumang klase, basta nakita sa lansangan, imbitahin nyo sa kasalan. Pero napansin niya, may isang hindi nakasuot ng damit pangkasal. Kaya pinuna niya, bakit ka umattend ng kasalan ng walang damit na pangkasal? Kaya sabi naman niya sa katulong, gapusin siya, sabi doon, at itapon sa kadiliman. Bakit hindi siya karapat-dapat umattend sa kasalan? Dahil wala siyang damit na pangkasal. Kapatid, ano symbolism niya? Si Kristo ang yung cloth of righteousness. Natanggap natin, isinuot sa atin nung si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil sa kamatayan ni Kristo, naging matuwid ako sa harapan ng Diyos. Naging banal tayo sa harapan ng Diyos. Napatawad lahat ng kasalanan natin dahil sa banal na dugo ni Kristo. At nung nilagay ni Kristo sa atin yan cloth of righteousness, huwag mong huhubarin. Baka umaten ka sa kasalang hubad. Sabi ng Diyos, itatapon ka sa kadiliman. Ano mensahe ni Lord sa atin sa umagang ito? Third Beatitudes, mapalad ang nananatiling gising at hindi naguhubad ng kanyang kasuotan. Huwag mong aalisin sa isip mo, anak ka ng Diyos. Huwag mong aalisin sa puso mo, Kristiyano ka. Huwag mong aalisin sa isip mo at sa puso mo, ligtas ka na, tagalangit ka. Kailangan may bunga ang tagalangit. Kailangan makitang tagalangit ka kahit nasa lupa ka. Dapat ang ating attitude, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pananampalataya
ang ating pong relasyon sa ating Amang sa langit kahit nasa lupa tayo. Kailangan ay may cloth of righteousness. Amen? So yan po yung mensahe sa atin ng Panginoon. At sabi doon, many are invited, but few are chosen. Maraming tatawagin, maraming makikinig ng salita ng Diyos, maraming tatanggap kay Lord, maraming makakakilala kay Lord, pero hindi lahat mananatili. Magbantay ka. Darating akong parang magnanakaw. Maging matalino po tayo. Maraming tinawag, pero kokonti ang hinirang. Kokonti yung magbabantay lang, yung mananatili lang gising at hindi maghuhubad ng kanyang kasuotan. Amen. So sa gabing ito, ay po magtatapos sa 2 Corinthians 5. Babasahin ko lang po. 5:1. Maganda po kasi yung mensahe. 5, talos natin na kapag nasira ang toldang ating tinitirahan, tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit. Di ba? Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, itong pisikal, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito. Dumaraing, may struggle, may labanan, sabi. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Sabi doon, habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo'y namimigati, dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. O diba? Sabi niya, may dumaraing ka sa katawang tinatahanan mo, may bigati, may sakit ng kalooban, may struggle, pero sabi ng Diyos, manatili ka na ang damit suot mo na yung sinuot ng Diyos sa'yo, dahil nangako siya, ibibigay ko ang Espiritu Santo na katunayang kayo'y babaguhin ko. Ang Diyos ang magbabago sa atin sa tulong ng Espiritu Santo. Kapatid, magbaon ng langis. Ang langis, simbolo ng Holy Spirit. Laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa mensahe mo, Ama, na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Totoo may struggle, Lord. Pero Lord, huwag kaming susuko. Totoo may labanan. Pero alam namin, Lord, habang kami nagpapatuloy, naniniwala kami isang araw, babaguhin mo kami, Lord God, ng Espiritu ng Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, yung desire ang tinitingnan mo. Gusto ka namin laging malugod sa aming buhay. Kaya lang minsan, Lord, yung kahinaan. Kaya lang minsan, Lord God, nagkakamali. Bumabagsak, tulungan mo po kami. Hayaan mong lagi kaming mapuspos ng Espiritu Santo sapagkat pag malakas ang Espiritu, mahina ang laman. Kaya sabi mo, Lord, kailangan nabubuhay kami sa espiritual, sa Espiritu para ang laman walang lakas, Panginoon. At kami magtatagumpay kapag kami nabubuhay sa Espiritu, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa mensahe mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord God, itimo mo po yan sa puso namin. Ilagay mo po sa isip namin, Panginoon, na sa mundong ito may struggle, may kapigatian, dumaraing kami, Lord God. Pero may Diyos na nangako sa amin, Lord God, na meron kang hinandang kalangitan, meron kang hinanda sa aming magandang dulang, meron kang hinanda sa aming tagumpay. Ang Espiritu Santo'y binigay mo upang kami, Panginoon, ay baguhin ang Holy Spirit. Lord, patuloy naming pag-apuyin sa aming mga sarili sapagkat ang Espiritu namin pag nag-aapoy, laging may panahon sa'yo, nakikinig sa'yo, nananalangin, ang salita mo'y pinapasok namin sa aming puso. Ang Espiritu, Panginoon, ay lumalakas. Panginoon, kami napupuspos ng Espiritu mo at yung Espiritu mo ang magbibigay ng lakas sa amin para mapagtagumpayan ang lahat ng kahinaan namin. Hindi namin kayang baguhin ang aming sarili. Pero nangako ka, ang Espiritu ang magbabago sa amin. Salamat po, Panginoon. Tinatas mo namin sa mga kapatid namin, Panginoon, na may prayer request, Lord God.
Lord, salamat, Panginoon, Father God, sa prayer request ni Sister Nenita Lingo. As a mother, Lord God, may prayer request po siya sa kanyang daughter, Lord God. Lord, salamat, dalangin ko, patatagin mo siya. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon, Father God, sa pag-handle, Panginoon, ng sitwasyon ng kanyang anak. Lord, hindi madaling maging magulang, pero alam ko, ikaw ang Diyos na sasama sa kanya. Tinatas na namin sa iyo si Jackie Lingo, Panginoon. Lord, ibalik mo, Lord God, yung sigla niya sa paglilingkod sa iyo, Ama. Muli mo siyang agawin, Panginoon, sa mga bagay na kumahatak sa batang ito, Lord God, upang mawala ng desire na paglingkuran ka. Lord, tulungan mo po ang batang itong magtagumpay, Panginoon, sa gawa ng kaaway sa kanyang buhay. In Jesus' name. Lord, si Baby Archie Montilla, Panginoon, 2 araw na pong nilalagnat, Ama. In Jesus' name, dinideklara namin ang kagalingan, ang miracle na galing sa iyo, Lord. Sabi mo, Lord, sa iyong mga latay, nagkaroon kami ng kagalingan. Lord, ang Hernaez family, Panginoon, natuloy kong itinataas sa iyo, Lord God. Lord, salamat sa intervention. Salamat sa wisdom sa bawat hakbang ng mga magulang at anak, Panginoon. Ng bawat isa, Lord God. Yung protection mo sa kanila sa tuwing sila ilalabas at uwi ng tahanan. Lord, just God ka. Lumabas ang katotohanan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang aming tagapagtanggol. Lord, Sister Margie Bagorio, Lord God, patuloy kaming humingi ng intervention, wisdom at protection mo, Panginoon, para sa kanya, sa buong ng kanyang buong sambahayan. Salamat sa katugunan ng kanyang mga panalangin. Lord, salamat kay Christine Katud, Lord God, ang aming new viewer, Panginoon, humihingi ng kagalingan, Panginoon. Lord, in Jesus' name, dinideklara ko sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Lord, si Martin Laginsad, Panginoon, Lord, i-comfort mo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga lola, Panginoon, ang kanyang tito, Panginoon, mga pamangkin niya, Ama, na sa pagkawala ng kanyang tita na si Veronica, Lord. Lord, salamat sa kaaliwan, Panginoon, ng pamilya ni Martin, Father God. At salamat yung mga salita mong binahagi ng lingkod mo kanina sa funeral service namin. Lord, naniniwala kami ang salita mo, hindi babalik na walang nagaganap. Salamat sa mga pusong nataniman mo, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo kanina, Panginoon, sa gawain sa patay. Alam namin, Lord God, ikaw ang magbabantay ng mga salitang yan upang mamunga at mapakinabangan sa takdang panahon. Salamat po, Ama. Lord, salamat po sa buhay ni Michael Arangurin, Panginoon, at ni Sister Emma Arangurin. Salamat po sa favor na ibinigay sa iyong lingkod, Father God. Salamat po, Ama. Dalangin ko yung protection mo sa kanila at sa pamilya nila, Panginoon. Answered prayer, Lord God, at patuloy mong pag-iingat kay Michael sa tuwing lalabas at uuwi ng tahanan, 10 ng buo nilang sambahayan. Salamat, Panginoon, sa mabuting puso ng lingkod mong ito na ibinigay na favor sa iyong anak. Salamat po, Ama. Lord, si Nata Maala, Panginoon, patuloy kaming humihingi ng salvation ng kanyang buong pamilya. Lord, nakikita mo desire ng puso ng anak mo. Salamat po, dinideklara namin ang pangako mo, Ama, na kung siya'y mananampalataya sa iyo, Panginoon, siya'y maliligtas 10 ng kanyang buong sambahayan. Lord, salamat po sa kagalingan ng pamangkin ng asawa ni Dali Olivar na nasa ibang bansa, Panginoon, na may colon cancer, Panginoon, at hindi na matatapos ang kontrata at kailangan na makauwi sa Pilipinas. Lord, humihingi kami ng favor, Ama, na makauwi as soon as possible, Panginoon, ang pamangkin ng asawa ni Dali, Panginoon. Salamat, Lord God, ikaw ang gagawa ng paraan upang ang kanyang pamangkin ay makauwi sa Pilipinas ng agad-agaran. Salamat sa answered prayer in Jesus' name, Lord God. At kagalingan ng kanyang pamangkin, Father God. In Jesus' name, salamat po. Nagtitiwala kami, Lord, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Patuloy kang gumagawa ng himala. Lord, kay Fatima Lambon Pinano, Panginoon, na nasa New Jersey, Lord God, salamat pa rin sa buhay ng aming kapatid. Ang dalangin namin, Lord, yung favor mo sa kanya, pag-iingat mo sa kanya, Ama, 10 ng pamilyang iniwanan niya sa Pilipinas, Panginoon, yung covering ng banal mong dugo at desire ng puso niya ay patuloy na magkaroon ng katuparan. Salamat, Panginoon, sa favor mo sa iyong anak. Lord, si Mark Joseph Lingaya, Panginoon, na may lagnat at ubo, Lord God, sa oras nito, dinideklara namin in Jesus' name, sa iyong mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Dinideklara namin ang kagalingan ni Mark Joseph Lingaya sa pangalan ni Jesus, Father God. Lord, salamat sa favor kay Teresa de Guzman, Panginoon, at sa kanyang pamilya, Lord God. Salamat sa covering, salamat sa favor, Ama, at patuloy mong pagkilos sa buhay ni Sister Teresa, 10 ng kanyang buong sambahayan. Ganoon din po si John Prinsipe, Panginoon, at si Malu Prinsipe, si Celeste Idanan, Father God. Salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito, Lord God, na patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng favor, answered prayer, protection mo sa kanila, 10 ng buo nilang sambahayan sa tuwing sila'y lalabas at uuwi ng tahanan. Salamat sa patuloy mong pagkilos sa buhay nila, 10 ng kanilang buong sambahayan. Ganoon din po salamat sa answered prayer ni Reynold Verbo, Panginoon, nag-negative swab test result, negative swab test, Father God. Salamat, Panginoon, sa
answered prayer. Bagamat yung mga kasama niya security guard ay nag-positive. Lord, salamat nagkaroon ng favor ang anak mo, Lord God, na siya'y negative, Father God. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Lord, salamat sa mga birthday celebrant. Si Jade Barcoma, 3 years old. Sister Lenny Clarete, Panginoon. Sister Beng Relox, Father God. Ma'am Norin San Gabriel. Melanie Santa Ana. Almira Kim Reinberg. Gloria Liada, Edith Balistoy, Lerma Gonzales. Lord, salamat, Panginoon. Nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, marami pang birthday, good health, long life, Father God, protection at covering mo sa kanila, 10 na buwan ng sambahayan. Salamat, marami pang karanasan, Panginoon, at marami ka pang gagawin pa. Nakikigalak po kami sa gabing ito. Dinideklara namin, Panginoon, Father God, ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Sabi mo, ibibigay mo ang Holy Spirit na siyang katunayan na kami babaguhin mo from glory to glory. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasako, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasabog, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay